May iba't ibang paraan ng mga taga Rojas City sa Capiz sa panghuhuli ng seafood. Isa na rito ang tradisyonal na paraan nila ng pangingisda, ang paggamit ng surambaw. Andito ako sa Palina Eco Park dito sa Rojas City, Capiz. At dito sa lugar na ito, meron silang kakaibang paraan ng panghuhuli ng isda gamit itong napakalaking lambat na ito na nakakabit dito sa parang catapult. Ayan o, tingnan ninyo o. Kuya! Madulas pala dito. Ang tawag dito sa aparatong ito ay surambaw. So, nakakabit dito isang malaking lambat na nakikita nyong ganyan. Yang lambat na yan, unti-unti yang ibababa doon sa tubig gamit itong catapult na ito. Tapos, ito rin yung gagamitin natin para iangat siya. So, this way, hindi mo na kailangang maghagis ng lambat or magladlad ng lambat. At hindi mo na rin kailangang maghila. Ito na yung gagawa nun para sa'yo. Tara, gawin natin. Ang pangingisda gamit ang surambaw, bahagi na ng kultura ng mga taga Rojas. Ito raw kasi ang sinaunang paraan nila ng pangingisda. Ayan, bumababa na! Ayan, bumaba na yung ano. Nakakuha na siya sa lupa. Tapos, anong mangyari ngayon? Hihintayin natin na... Hintayin mga, depende mo sa operator, pag angat, hihilahin ni Marvin yung PC, up naman yung lambat. Okay. Tapos hihintayin natin na may makuha dito na... Sa pakiramdam mo yung na may isda na ma-up, i-up Sa na natin. pakiramdam ko. Sana magkaroon ng maraming isda. O, tutulong ako dito paghila. Hilahin na? Hilahin na, ma'am. Teka, mabigat ba? Akaya ko. Yan na! Magaan lang yun, ma'am, kasi may weights Magaan na lang mga naman. bato eh. May huli kaya? May huli ba? May huli? Wala. Wala! Wala! Bokya! Iiyak-yak ulit natin. Kumagat na kayo! Ay, maghila na! Hila na, ma'am. Yeah. Uy, kaya ko! Ang lakas ko! Sana may huli. Sana may huli. Yara. Meron! Eh, dalawa lang yan eh. Dalawa lang, ma'am, ang kunuhuli. Tatlo! Dalawa. Ay, meron. Patay na yan. Patay na yung kanina isa. pa yan, kanina pa. Na-stuck na. Wala ako. Oh, kuha na. Yeah! Yahoo! Eh, kasi hindi naman natin pinatagal. Rebel. Mga 2 minuto lang natin binaba yung lambat, pero kapag tinagalan pa siguro natin, mas marami tayong makukuha. Oh, 3. Ano ba ito? Banak, ma'am. Banak! Gisaw yung tawag dito sa amin. Gisaw o kaya Gisaw. banak. Banak. Ayun. Alam ko siguro isipin ninyo, ang konti naman ang nahuhuli, di ba? Pero ito kasi yung sinaunang paraan talaga ng panghuhuli ng isda dito sa Capiz, yung surambaw. This way, mas napapangalagaan nila yung dagat, hindi katulad ng mga illegal kinds ng fishing, tulad ng dynamite, yung mga ganyan, muroami. Hindi nila yan ginagawa dito kasi gusto nila, kukuha lang sila ng sapat lang para sa araw-araw. Ang aming mga nahuling isda, tinatawag na gisaw. Isa itong uri ng isda na nabubuhay sa mababaw na bahagi ng ilog o dagat. At ang perfect na luto rito, isa sa comfort food ng mga Pilipino, tinola. Alright, ito yung mga nakuha nating banak o kung tawagin nila dito sa Rojas City, gisaw.
Ayan. Kasama ko dito si Ate Marvel. Marvel! Marvelous! Ayan, si Ate Marvel, tuturuan tayo kung paano magluto ng Tinolang gisaw po. tinolang gisaw. Maglagay ng tubig sa isang kaldero at ito'y pakuluin. Alam niyo po, napansin ko dito sa Visayas region kasi napaka-fresh ng kanilang mga seafood. Yung kanilang luto, madalas very, very simple lamang para talagang ang mas lumabas yung lasa talaga ng isda. Kapag kumulo na ang tubig, pwede nang ilagay ang luyak, kamatis at sibuyas. Ay, parang ano lang rin, sinigang, Yes po, ma'am. Tatakpan ito hanggang sa lumambot ang mga sangkap. Titingnan na po natin. Pwede na po siya ilagay yung isda. Pwede na ilagay. Uy, ang bango na, ha? Apo. Itong isda, inasinan mo muna ito. O hindi na? Hindi pa po. Hindi. Lahat talaga yan. Tapos tatakpan lang po natin. Hihintay lang po natin na maluto. Okay. Titimplahan ito ng asin, Grabe, wala nang ibang pampalasa. Talagang asin lang, Dahon ng Dahon ng sibuyas. Okay, luto na yan, Yes po, ma'am. makalipas ang ilang minutong pagpapakulo, luto na ang tinolang gisaw. Tikiman time na! Tikman ko muna yung sabaw, ha? Simpleng-simple lang yung pagkakatinola, eh. Sarap. Kulang ng kanin. Doon ako bilib sa mga lutuin dito sa Visayas region, lalo na dito sa Capiz. Kasi napaka-fresh talaga nung seafood nila. Saganang-sagana talaga sila sa seafood. Kaya, yung mga timpla nila dun sa luto, simpleng-simple lang talaga. Ang nangingibabaw talaga yung freshness at yung flavor talaga nung seafood. I love it!